At napakainit na talaga dito sa Pilipinas at talaga namang hindi ko ito papalagpasin na gawin dito sa bahay. Napakadali lang, napaka-refreshing at napakasarap pa. Pwede pang ibenta, di ba? Okay, syempre ang una muna natin gagawin dito ay yung matatagal na lutuin. Nagpakulo muna ako ng tubig at ang binili ko dito ay yung micro sago. Hinalo ko lang muna yung pinakuluan tubig para hindi magdikit-dikit yung ating sago dito. Then again, haluin natin. Ang ginagawa ko dito ay pinapakuluan ko lang muna ito ng mga 10 minutes, patayin ko na yung ating apoy, at hinahayaan ko lang muna ito nakababa dito habang nagluluto naman tayo o nagpe-prepare ng ating banana or ating saba. Mas trip ko talaga ang pagbukas ng saba na ganitong paraan kasi mas madali siya. Ang binili ko nga pala ay katamtaman lang, hindi naman masyadong hinog at hindi naman masyadong hilaw. Medium size nga lang pala nabili ko yung saba dito, mga 1 kilo. Next, sa paghiwa naman nito ay depende na yan sa inyo. Pero gusto ko yung katamtaman na ganitong kalaki. Yung iba naman ay maninipis yung hiwa para nga naman mas madaling lutuin. Sa mga kakailanganin pa natin dito ay mas maganda talaga kung meron tayo dito nga pandan. At para ito ay mas maganda pa yung halimuyak na ating kinakain at karagdagang nasa rin. Bumili nga pala din ako dito ng dark brown sugar para mas maganda yung kulay ng ating merienda. Next, sa ating malaking kawalan, naglagay ako dito ng tubig. Nakatamtaman lang na nakalapat lang yung tubig dito sa ating saging na saba. Naglagay ako dito ng kaunting asin. At nga pala yung ating paghalo dito ay ayan, nakikita nyo na ang gamit ko yung pinaka likod ng ating sandok para hindi naman masira or magkalasog-lasog yung ating saba. Okay, after natin maibabad yung ating micro sago, ito na nga pa rin kanyang itsura na talaga ng mga half cook lang. Yes, okay lang yan kasi ito naman ay niluluto pa naman natin ito. Again, haluin natin at hayaan lang ito na kumulo ng mga 5 more minutes. Guys, kapag kumukonti na yung inyong liquid na nilagay kanina, ay maglagay pa kayo ng kaunti pang tubig. Nga pala, ito ay nakadepende sa saba or kahilaw or kahinog ang nabili ninyo. Kapag hinog na ang inyong saba, ay kaunting tubig na lang. Again, yung aking nabili dito ay katamtamang hinog para naman na may masangunguya tayo. Hindi talagang malambot na malambot. Nilagay ko na rin pala yung ating dark brown sugar. Pinakuluan ko lang ito ng mga 5 more minutes. Pinatay ko na yung ating apoy. At nakalakihan ko talaga guys yung aming kusilba ang tawag dito. Ay medyo may pagkamalapot-lapot. So mamaya kapag ito ay lumamig ay lalapot din naman ito. At di naman talaga sikreto na i-share ko rin sa inyo dati ng mga bandang late high school at early college ako. Talaga naman nagtitinda kami sa labas namin sa bahay. Nagtitinda-tinda kami ng mga ganitong klaseng palamig at mga kikiam at kahit ano pa, Shanghai, mga Milo shake. Kaya naman, syempre, ayan, tamang-tama na yung timpla nito at napakasarap talaga. Napakaganda pa itong ibenta. So, ayan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!